Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Paolo Lino Canel T. Tungkol ito sa mainit na issue, yung Risa Hontiveros walang legal background, walang alam sa batas. Pahayag yan ni Senator Marcoleta sa Senate plenary debate na itong si Erwin Tulfo, siya ang number one na dumidepensa kay Risa Hontiveros. Ngayon, ito, may mga pahayag pala si Tulfo nung hindi pa siya senador. Nung isa pa siyang broadcaster. Grabe. Binabanatan niya si Risa Hontiveros kasama si Trillanes na walang alam sa batas. Umalis kayo dyan sa Senado. Ano ito? Erwin Tulfo, chismis ba ito? Pakinggan natin ha. Pakita lamang ng mga walang utang, walang yaman, sina Senador Trillanes at Risa Hontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan, kaya wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira na tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon ng ipis nung ikaw ay board of director ng PhilHealth. Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, may approval ba ng palasyo yun? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagbumukha ninyo? 1,760,000? Sige nga, Senador Hontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ay tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Wala! Mga asungot yung mga demonyo. Naman kasi kayo. Sama. Lumayas pa kayong dalawa dyan. Kaya wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira na tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga pakita lamang ng mga walang utak, walang yaman, sina Senador Trillanes at Risa Hontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan, kaya wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira na tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Kaya sa susunod na... Sige. Ano kaya ang reaksyon ni Erwin Tulfo at Risa Hontiveros? Baka mamaya ipalabas ito ni Senator Marcoleta sa Senate floor. Walang alam sa paggawa ng batas. Yun pala eh. Siya ang original nagsabi na walang legal background si Risa. Tapos ngayon siya ang nasasaktan. Siya ang dumidepensa kay Risa Hontiveros. Talaga namang wala siyang alam. Magsasampung taon na ako dito sa Senado. It does not matter how long na nag-serve kaya anong naiambag niya sa Senado? Anong naiambag niya sa taong bayan? Palagi lang pag nagsalita, palaging may index card o palaging may tablet, binabasa palagi. So, good luck po, Senator Hontiveros, sa inyong nalalabing 2 years sa Senado at sana
magtagumpay kayo sa hinaharap sa politika, lalo na yung plano niya na kakandidato sa higher office, president or vice president. Kaya, so ano kaya? Malapit na po ang taning ng Liberal Party para piliin nila ang kanilang running mate ay itong last quarter of 2026. Ano ngayon? Malapit na June, July, August, September. Kaya, so mga 5 buwan na lang, pipiliin na nila. Ako, dalangin ko na sana ang mapili nilang kandidato nila ay si Risa Ontiveros para mapagbigyan. Pagbigyan mo naman. Wag mo na si Bam Aquino. Dahil 2 Aquino nang nagpresidente. So pagbigyan natin si Risa Ontiveros. Tingnan natin kung gaano siya kalakas para talunin si BP Sara. So, salamat at itong si Madam BP Lenny ay nagpayag na hindi siya tatakbo para mapagbigyan itong si Risa at I don't know kung magkakaroon ba ng koalisyon nila sa Marcos Jr. Kasi sa ngayon din, wala namang malakas na kandidato ng walang malakas na kandidato ng administrasyon. So mag-coalition ba sila? Sana nga. Kaya lang, sa narinig kong opinion ni Congressman Edgar Erese, hindi siya papayag na makipag-coalition. Ang liberal makipag-coalition sa administrasyon dahil ang pinakamalaking corruption na nangyari sa bansa is itong Marcos Jr. So kung makipag-coalition sila, parang kasama na rin sila sa corruption. At kung nanalo sila, anong gagawin nila sa mga nangurakot sa pera ng taong bayan? Papatawarin na lang? Hindi na kakasuhan? Hindi pwede. At ito, magandang payag ni Congressman Erese. Pag nagkaroon daw ng koalisyon, Marcos at Liberal, siguradong mananalo si BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na Ugyero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Og karon human gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gid ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Karon nakapatindog na gid mi sa among balay. Nga naani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og
Dili sad igo ang among kita nga kwarta kay kutob ra sa pagkaon. Daghan salamat. Oo, so wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para daghan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.